Ano ang cancer? Bakit may cancer? At ano ang gagawin mo kung ikaw ay na-diagnose ng cancer? Malamang sa malamang narinig mo na ang salitang cancer. Baka sa kaibigan mo, sa kakilala mo, o baka sa mahal mo sa buhay. Bakit ang selula ng ating katawan ay minsan nagiging masama? Parang soap opera. Pero sa tunay na buhay, may nagaganap na palang labanan sa loob ng ating katawan. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa cancer. Huwag mag-alala, dahil kahit seryoso itong topic natin, ay hahaluan natin yan ng kaunting kwela. Para maging simple, isipin natin ang ating katawan bilang isang malaking paaralan kung saan ang mga selula ay ang mga estudyante. Ano ang kanilang pangunahing tungkulin? Matuto at magtrabaho ng mabuti. Pero wait, anong nangyayari kapag may mga rebelding estudyante sa classroom? Sa normal na takbo, ang mga selula ay kumikilos ng tama. Sila ay nakikipagtulungan, tumulong sa pagbuo ng mga tissue at mga organs. Parang magandang teamwork sa isang proyekto. Pero kapag isang araw, may bida-bidang selula na umiisip, bakit ako laging susunod? Bakit hindi ako maging star ng show? Ayun na, doon nagsisimula ang gulo. Nagiging abnormal ang mga selula. Parang nagiging rebelde sa kanilang mga guro. Sa halip na sumunod sa mga alituntunin ng paaralan, sila ay nagiging rebel cells. Ibig sabihin, hindi na nagiging maganda ang trabaho at madalas silang nagre-rebelde at parami ng parami. Parang nagpa-party-party lamang. Sa katawan natin, dapat itong mga rebelding selula ay nire-repair ng ating katawan. Ito ay tinatawag na DNA repair mechanism. Pero sa halip na i-repair o patayin nila yung mga rebelding cells, hindi ito nangyayari. Kung sa paaralan, itong DNA repair mechanism ay ang guidance counselor at mga teacher na nagsasaway sa mga rebelding estudyanteng ito. Kaya anong nangyayari kung wala ang guidance counselor? Patuloy na dadami ang mga rebelding estudyante. At doon nabubuo ang bukol na tinatawag na cancer. Kung umabot ka sa video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel para updated kayo sa mga bago nating content. Ngayon, balik tayo sa ating pinag-uusapan. Paano at bakit nagsisimula ang cancer? Ang cancer, parang isang unwanted guest sa buhay mo. Bigla na lang susulpot, hindi mo naman inimbita, at minsan, mahirap ang paalisin. Pero paano nga ba ito nagsisimula at ano ang mga sanhi nito? May tatlong sanhi ang cancer. Una, genetics. Pangalawa, environmental factors. At pangatlo ay ang healthy lifestyle. Pag-usapan natin ang una, genetic factors. Namamana ba ang cancer? Kung ang pamilya mo ay may history ng cancer, ikaw ay mas mataas na chance na magkaroon din ito. Para itong mana, pero imbis na lupa a bahay, ang pamana sa'yo ay dagdag risk. Alam mo ba na 5 to 10% ng may mga cancer ay may kamag-anak din na may cancer? Oo, tama ang narinig mo. Kung may kamag-anak kang nagkaroon ng breast, colon, or kahit anong cancer, mas mabuting magpa-check up ka ng mas maaga para maagapan at malaman mo ang mga steps na dapat mong gawin. Sunod, environmental factors or kalaban sa paligid. Ang cancer ay mahilig sa toxic. Parang yung ex mong hindi makamove on. Isa sa mga dahilan nito ay ang paninigarilyo. Ang yosi parang ninja. Hindi mo agad nararamdaman ang epekto. Pero unti-unti kang sisirain sa loob. Buod doon, ang pagkain ng mga processed foods na puno ng preservatives ay parang pag-imbita ng bisita na hindi mo kilala. Hindi mo alam kung anong dala nitong sakit. Halimbawa, ang mga hotdog at bacon, oo, masarap sila. Pero kung araw-araw mong kinakain ito, para mo na rin sinabing, sige, cancer, pasok. Pangatlo, yung lifestyle choices natin o ang power ng healthy living. May paraan para labanan natin ang cancer. Ang tamang pagkain, exercise, at pag-iwas sa bisyo ay parang security guard ng katawan natin. Kung kumakain ka ng gulay, prutas at nag-e-exercise ka, para mo na ring nilagay ang katawan mo sa VIP section. Hindi basta-basta makakapasok ang sakit. Sabi nga nila, an apple a day keeps the doctors away. Pero kung araw-araw kang nagpa-fries at nagba-burger at ng kung ano-anong processed foods o yosi or sigarilyo, malamang hindi doktor ang lalayo sa'yo. Ikaw ang palaging pupunta sa doktor. Okay, real talk.
Ano ang dapat mong gawin kung ikaw ay na-diagnose ng cancer? Malamang ang unang reaksyon mo kapag nalaman mong may cancer ay parang eksena sa teleserye. Slow motion, may dramatic na music, tapos bilang sisigaw ng, bakit ako? Pero teka, hindi ito ang oras para maging drama queen. Instead, ito ang mga dapat mong gawin. Step 1. Alamin ang tamang impormasyon. Kapag na-diagnose ka, huwag agad maniwala sa lahat ng naririnig mo. Hindi porket sinabi ni Marites na may miracle cure na gagaling sa dahon ng kung ano, totoo na. Ang tamang impormasyon ay galing sa eksperto, doctors, oncologist, at hindi kay Facebook or TikTok. Halimbawa, maraming natatakot sa chemotherapy kasi akala nila instant kalbo agad. Totoo na may side effects ito, pero maraming pasyente ang gumaling dahil dito. Kaya bago ka magpanik, unahin ang tamang kaalaman. Pangalawa, hanapin ang tamang support group. Ang cancer journey, hindi ito solo trip. Kailangan mo ng support group or kapamilya, kaibigan, at fellow cancer warriors. Isipin mo na lang na para itong group project sa school. Mas madaling harapin kapag may kasamang tutulong at magpapalakas ng loob mo. Halimbawa, may mga online at face-to-face support groups kung saan makakahanap ka ng mga taong dumadaan din sa pinagdadaanan mo. Kasi minsan, mas madaling maglabas ng loob sa kapwa mo survivor kaysa sa mga taong hindi talaga nakakaintindi ng pinagdadaanan mo. So ayan, kumalat na ang balita. Si Marites daw ay may cancer. Ano ang gagawin mo? Hindi ka pwede maging drama queen. Hindi ito teleserye. Kaya imbis na mag-focus ka sa drama, mag-focus ka sa laban. Tandaan, mas matibay ang loob mo, mas mataas ang chance na malalagpasan mo ito. So, wow! Ang dami nating napag-usapan tungkol sa cancer. Paano ito nagsimula? Paano ito maiiwasan? At ano ang dapat mong gawin kung ikaw ay na-diagnose ng cancer? Pero bago tayo matapos, gusto kong iwan sa'yo ang mahalagang mensahe. Huwag matakot. May laban tayo. So, recap tayo guys. Unang-una, natutunan natin na ang cancer ay hindi basta-basta dumadating. May mga factors tulad ng genes, environment at lifestyle. Kaya kung gusto mong umiwas dito, mag-invest ka sa healthy living. Pangalawa, kung sakaling ma-diagnose ka, huwag agad magpanik. Tandaan, ang tamang impormasyon, support system ay makakatulong sa'yo para makagawa ng tamang desisyon. Huwag matakot lumaban. Hanggang may buhay, may pag-asa. Kaya sa lahat ng dumaraan sa ganitong pagsubok, kapit lang, hindi ka nag-iisa. Marami ang handang sumuporta sa'yo. At higit sa lahat, huwag kalimutan ang isa sa pinaka-importanteng bagay, ang positibong pananaw sa buhay. Stay healthy, stay positive. Kaya kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe para updated kayo sa mga susunod nating content. Para pala sa mga susunod nating segment, pwede kayo mag-comment sa baba. Comment nyo, Doc, may tanong ako. Para sa mga susunod na content natin, susubukan po nating sagutin yung mga tanong ninyo. Stay healthy, stay positive. At tandaan, ikaw ang bida ng buhay mo.